Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1 o'clock in the afternoon here in the Philippines at may bago na naman tayong pag-uusapan, may bago na naman tayong balita. Trending ito ngayon sa social media, itong si Remulla at si General Bantag, no? May ipapakita akong video sa inyo tungkol kay Remulla na sabi ng mga netizens, ito ang opinion ng mga audience, no? Sa nakita nila sa video kay Remulla, wala raw respeto sa bayan, no? Dahil nagpambansang awit, itong si Remulla ay hindi rumirespeto sa flag ceremony diyan sa Congress, no? So ipapakita ko yung video na yan. At may ipapakita rin akong video sa inyo kay General Bantag sa kanyang ugali towards sa kanyang bayan, kung gaano siya ka-faithful, kung gaano kamahal niya ang bayan natin. Okay? Kasi kumakalat ito ngayon sa social media kung sino sa dalawa sa kanila, itong si Remulla at si General Bantag, sino sa kanila ang mas mahal nila ang bayan. Yan, okay? So yan ang ipapakita kong video sa inyo at kayo nang humusga sino sa kanila, no, ang mas mahal nila yung bayan. Okay? So, pero bago ko ipapakita yung controversial na mga video na ito, no? Importante, i-like at i-share itong video na ito. Tulungan nyo ako para kakalat ito sa taong bayan sa ating Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you sa pag-like and share. And also guys, itong Donmar TV, importante na i-follow at i-subscribe ito sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ipapakita ko itong video na ito. Tingnan nyo, mag-comment kayo, mag-react kayo kung sino sa dalawang taong ito, si D.O.J. Remulla o itong si General Bantag, ang sino sa kanila ang mahal nila ang bayan, no? So, kayo nang humusga. I-play ko muna ang video ni D.O.J. Remulla sa ginawa niya noon. Ito ay nangyari noon, okay? Na kumakalat ito ngayon sa Facebook, sa YouTube, na itong pinagagawa noon ni Remulla, okay? So, i-play natin ang video, mag-react tayo. Okay? Play. Ayan. Unang-una, bago ako magsimula, Mr. Chairman, I would like to apologize. Ayan, nagpabansang awit yan, ha? Pero, yan, busy sa kanyang ginagawa. Teka muna guys, ha? Wait. I-enlarge ko muna itong para klaro, ha? Enlarge ko muna itong video na ito. Ayan. Tingnan nyo ulit, ha? Tingnan nyo ulit. Unang-una, bago ako magsimula, Mr. Chairman, I would like to apologize. Nagpambansang awit yan. Kung may respeto ka pa naman sa bayan, bakit ka yung pambansang awit ay aabot ba yan ng 3 minutes? Hindi naman aabot ng 3 minutes ang pambansang awit, siguro, di ba? Hindi naman siguro aabot ng 2 minutes siguro. Hindi ko alam, ha, ano ang duration ng pambansang awit, okay? Pero maigsi lang yung pambansang awit. Pero busy siya sa kanyang ginagawa, oh. 'Di ba? Nasaan na ang respeto ni Remulla diyan sa bayan natin? Kahit nga mga bata marunong hawak ng dibdib, tapos haharap sa flag, 'di ba? Pero itong taong ito, congressman ito, pero ito yung pinaggagawa, oh. Grabe. Ayan, inuulit niya ang video, ha. Inuulit lang yan. Oh, inuulit yung video. Oh,
Nandyan si Rimulya, oh, nasa dulo. Oh. Yung, tingnan nyo yung mama na nakagalaw, ha? While nagkumakanta sila ng pambansang awit, yung ibang mga congress dyan. No, ayan, oh. Nakagalaw, nasa gilid. Oh. Oh. No, ayan, oh. Oh. Pambansang awit, busy siya. Ayan, Rimulya. Leader ka. Congressman ka at that time. No? Oh. Pero di ko alam bakit hindi siya makapaghintay sa pambansang awit bago niya galaw-galaw ka sa mga trabaho mo dyan. Oh, in fairness sa ibang mga kasamahan mo dyan, talagang rumirespeto sa flag. Di ba? Normal yan. Basic yan. Lahat ng Pilipino gumagawa niya, nare-respeto, pero siya hindi. Hindi ko alam ha kung nagpapaliwanag na ba si Rimulya dito noon, pero ngayon ko pa lang ito nakita kasi Oh, nasa na yun? To apologize for an earlier incident. Na ako po may in fairness to Rimulya ha, nag-apologize pala ito. Ngayon ko lang nakita ito na nag-apologize pala siya sa nangyari. The note nung naka-flag ceremony tayo. And as usual, the ABS-CBN people are the ones playing it up now on social media. But kasi tinitira siya ng ABS-CBN at that time kasi ipinaglaban niya yung ABS-CBN, yung mga violations. In fairness to Rimulya, ginawa niya yung dapat gawin sa ABS-CBN. Tinitira siya ng ABS-CBN dahil dyan sa kanyang ginagawa during the flag ceremony. Na alam naman natin na ang taong bayan, alam nyo, mga tao na yung mali lang yung ikaw kahit this will be a lesson ni SOJ Rimulya, yes, na kahit anong mga magagandang ginagawa mo sa ating bayan, sa kapwa mo tao, marami kang naitulong, okay yan. Pero isang pagkakamali ng sarili mo, yan ay mag-iiba talaga yung ihip ng hangin dyan. Dahil alam nyo naman na ang normal yan sa tao na yung mali lang ang babantayan. Makakalimutan yung mga good deeds na ginagawa mo sa bayan. So, ingat ka sa mga pinagagawa mo, Rimulya. Yan, simple pambansang awit na ginagawa, hindi ka na rumirespeto. That's a big para sa kanila. Especially na binabanatan mo si Bantag. Babanatan ka rin sa mga Bantag supporters niyan. Pinaghahanap ng... Kasi sabi ng mga Bantag supporters, hinahanapan nyo ng kasalanan itong si General Bantag. O ngayon, yung mga supporters ni General Bantag, hinahanapan ka rin ng mali o mga pasaway na mga ginagawa mo noon. Di ba? we'll forgive them. Sa akin po, I wrote the note, hindi ko excuse to because something went into my mind. In fairness to Rimulya, sabi niya hindi excuse. Yes. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Questions I will ask tonight. Kayo po ay humihingi ng paumanhin, Congressman. Yes. Opo, ako ay humihingi ng dispensa sa ating mga kababayan. Kahit humingi ka man ng paumanhin, damage has been done. No? Ngunit, sabi pa nga niya, magbabayad raw siya kung ano ang kung pagbabayarin siya sa kanyang ginagawa, magbabayad rin daw siya. Ano pong nasabi doon na may babayarang violation na parang... Di ba niyo, magbabayad doon tayo kung kinakailangan po, kung saan po. Maraming salamat, Congressman Rimulya. Yes. Pero hindi ibig sabihin, SOJ Rimulya, na
may pera kang magbayad sa iyong violations diyan sa ginawa mo diyan sa pambansang awit, dapat hindi kasi mababayaran yung pera na ginawa mo na hindi ka rumispeto sa flag ceremony, di ba? So, ganyan kasi tayo sometimes Kasi if may pera tayo, babayad lang tayo sa magbabayad tayo sa mga violations natin kasi may pera tayo, mayaman tayo. Paano na yung mga pobre? Paano na yung mga mahihirap? Di ba? Oh. So, sana naman, Remulla, isa kang malaking politiko dito sa Pilipinas. You should serve as good role model sa atin, no? Paano na yung mga mahihirap na walang pera na makapagbayad sa mga violations diyan sa flag ceremony? Gumagaya lang kami kay Remulla na hindi walang respeto sa flag ceremony. Pagkatapos huhulihin sila dahil hindi sila nagrespeto sa flag ceremony. Walang pangbayad, walang pera. Hindi kagaya sa iyo, maraming pera. So ganyan ba Remulla ba? No? Na importante kasi yung respeto. If pobre ang mag-aabuso, kulong ka agad. If mga politician, mga mayayaman, kapag magkamali, magbabayad lang. Di ba? Ganyan. Dapat, sa panahon ni Duterte, yun ang tama. Walang malaki, walang maliit. Kung may kasalanan ka, kulong ka. Di ba? So ngayon, unti-unti nang bumabalik yung mga pag-aabuso natin Kawawa yung mga mahihirap Dapat fair ang treatment ng mga mga mayaman at mga mahihirap nating kababayan. Okay? So yan ang mga ginagawa ni Remulla noon na hinahanapan siya ng butas rin ng mga bantag supporters. So ipapakita ko itong pangalawang video ito naman ay tungkol kay General Bantag. Okay? So ano ang masasabi nyo dito sa ginagawa ni General Bantag sa video na ito? Okay? I-play natin itong video na yan. Play. Teka muna. Teka muna guys ha. Ito. Kahit pa ilang pera ang isuhol nila sa akin, wala yun. I-play ko itong video ni General Bantag at you try to understand talaga sa mga each word sa kanyang mga sinasabi, okay? Kahit pa ilang pera ang isuhol nila sa akin, wala yun. Sabi ko nga po sa mga personal ng Bucor, hindi ako pumunta dito para magpayaman. Grabe. Pumunta ako dito para ayusin kayo. Ito po siguro, ang masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, may pag-asa pa po. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kahit ganyan man kabigat mga problema natin. Kasi mayroon po tayong Diyos. Talagang makukompare ko, no? Si Remulla na binabaliwala yung flag ceremony at itong si General Bantag, grabe ang kanyang pag-serve sa bayan. Para sa taong bayan ang kanyang ginagawa, no? Ibinuhos at nagbuhis-buhay itong si General Bantag sa loob ng Bucor bilang Director General, no? Na maraming drug lord dyan na pwede siyang pag-initan, pwede siyang ipapatay sa mga ginagawa niya. Pero tuloy pa rin dahil para sa bayan ang kanyang ginagawa. Sa Diyos lang po tayo humuhugot ng lakas. Kung sa tao lang po yung tao namamatay, pero ang Diyos po natin. Apo. Kahit ano po yan, kahit kamatayan, harapin po natin yan. Basta mayroon po tayong Diyos. At yun po ang ating tapang. Tumayo po tayong lahat, labanan ng lahat. Naasahan ko kayo, namin kayo, na magpakasa. Kung ang gera nga hindi nyo inaatrasan, di ba? Ito lang, Correct. kailangan maging matibay ka
sa lakas at dami ng suhol. Alam naman natin, ang daming drug lord dyan, di ba? Ano bang expect mo sa mga drug lord? Binibili ang pati kaluluwa yata, di ba? For me kasi, the very reason that's why Tama, di ba? sinasabi natin na we value the preservation of life and that hindi po natin kailangan Ito yung chief PNP ngayon, di ba? na pagtatakutin ang mga kriminal. Hindi siya pro-victim. Okay, so yun lang. Yung una lang, yung kay General Bantag lang ang ating ipinakita. Pero ang pulot dulo dito, issue kasi ngayon itong dalawang si General Bantag at itong si SOJ Rimulya. So, hindi natin maiiwasan na ang netizen na i-compare kayong dalawa kung sino ang talagang totoong nag-serve sa bayan natin. Sa mga nakikita natin ni Rimulya, marami rin itong naitulong sa ating bansa, yung kagaya ng ABS-CBN, no? Tama yun naman yung ginagawa ni Rimulya noon, ngunit merong kapalpakan at sablay yung ginagawa niya dyan sa flag ceremony. Okay? At marami ring nagagalit kay SOJ Rimulya sa pahayag niya sa media tungkol kay General Bantag na parang ipinalabas niya, nag-impluwensya sa media at sa taong bayan na itong si General Bantag ay mastermind sa pangyayari ni Percy Lapid. Okay? Na hindi naman dapat sana kasi bilang SOJ sa Secretary of Justice, no? Dapat neutral ka lang. Wala kang kakampihan. Ingat ka sa pagsasalita mo. Kundi yung mga pahayag mo sana sa media, medyo sa gitna ka lang. Hindi ka magbibigay kaagad ng mga konklusyon. Okay? Yun ang mako-comment ko kay SOJ Rimulya. At ito namang si General Bantag, wala akong nakitang anong tawag doon? Wala akong nakitang mali sa kanyang ginagawa. Wala akong nakitang pagsisinungaling sa bayan. Dahil nakikita ko talaga sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata, na talagang dedicated siya sa pag-serve sa mga taong bayan sa ating sa Pilipino. Sa loob ng Bucor na maraming mga pasaway dyan ng mga drug lords na dinidisiplina niya. No? Na kahit anong gawin mo dyan sa loob ng Bucor, nakakulong na yan eh. Oh. So, dinidisiplina yan ni General Bantag kasi para yan sa taong bayan. Merong nagluluto ng mga, alam nyo na, sa loob ng kulungan. So, iniiwasan niya yan lahat, yung mga illegal na mga gawain dyan sa loob ng New Bilibid. Na si General Bantag lang ang makagawa niyan, na makapagdisiplina kasi wala itong takot. Wala itong takot na harapin yung mga big time drug lords na yan. Dahil sa kanya, nagsiserve siya sa Pilipino, nagsiserve siya sa taong bayan. Yun ang kanyang iniisip lagi. Di ba? So, ibang-iba talaga itong dalawa. Okay? Yan ang observation ko. No? Para sa pananaw ng iba, mali ako. Pero para sa akin, ito yung opinion ko. Respect my opinion, di ba? May kanya-kanya naman tayong opinion. Ibang mga vlogger, hindi tayo mangingialam dyan sa kanilang mga opinion kasi kanilang opinion yan. Ito, opinion ko ito. Okay? So, nagpapasalamat ako kay General Bantag na grabe ang inyong mga dedication sa taong bayan. Salamat, General Bantag. Maraming salamat dyan po. At ito namang si SOJ Rimulya, Sir, sometimes, sir, hindi natin kailangan maging perpekto. Okay? Minsan, aamin rin tayo ng pagkakamali. Huwag sanang mag-conclude kaagad. No? Huwag sa ginagawa mo kay General Bantag na sa pahayag mo sa media, yun ang pagkakamali mo, sir. Kaya maraming nagagalit sa inyo ngayon. Marami sigurong sumuporta sa inyo, pero mas marami yung medyo hindi nagugustuhan yung mga ginagawa mo. At mas sinuportahan pa itong si General Bantag. Kasi actions, no? Kasi actions speaks louder than words.
Okay? So, ang mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito, yung ating topic ngayon, at babasahin natin yan. Okay? Guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget na i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.